Kausapin mo sa iyo. Ano ang meron ka? Hindi galing sa Diyos. At ano ang imposible na hindi kayang gawin ng Diyos? Di ba kayang gawin ng Diyos ang kausapin ng tao? Hindi ba kayang gawin ng Diyos na gumamit siya ng isang katawan ng tao para maging templo niya? Kung wala kayong kaalaman, tumawag kayo sa Diyos. Humingi kayo ng karunungan galing sa Diyos. Huwag nyo lang hintayin isa kayo sa hiyain ko. Pagkat darating ang takdang araw na hiyain ko ang hindi pumapansin sa tinig na ito. Pagkat kayo na ay tatawagin din ng tinig. Anak, halika. Sumama ka sa akin. Pumasok ka sa kaharian ko. Tinig din ang tatawag sa inyo. At ang tinig na ito na nagsasabi, anak kita, kinito mo ako. Kung kilala mo ako, babalik kayo. Kung kilala mo ang kaibigan mo, kakausapin mo siya, sasamahan mo siya, magmamahalan kayo, kapag kilala mo. At kung meron siyang pagkukulang sa iyo, uunawain mo, kapag kaibigan mo siya, ako'y higit pa sa kaibigan mo, kapag ako ang buhay mo. Praise the Lord! Amen! Huwag sa mga nawawala ng pag-asa, mayak ka sa sarili mo, nasa Jesu Kristo. Nasa ng pananampalataya ko. Nasa ng aral ng Diyos. Nasa ng salita ng Diyos na hindi lamang sa tinapay na babuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa labi ng Diyos. Lord! Nasaan? Nasaan ang pananampalataya mo? Hindi ba rin mahirap ka? Di ba rin walang pera ka? Basta't nandiyan ang faith mo ng Diyos, di ka niya iniiwan. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos ay sumasama lamang sa kasaganaan. Nakikita lamang ba ng tao ang Diyos kapag siya'y sagana? Paano kung yan ang pakana ng kaaway? Na mahabalan ka para sabihin mong wala ang Diyos. At ganyan ang tao kapag nawawala na, iniiwan ang Diyos. Hindi niya alam pakana yan ang kaaway. Di ba rin mawalan ka? Di ba rin maghirap ka? Di ba rin manatili kang mahirap basta ang Diyos kasama mo? Praise the Lord! Amen! Diyan kayo manitis. Where's God? Where is He? Ang tanong, tumatawag ka sa Diyos, hindi mo alam kung nasaan ang Diyos. Kung alam mo kung nasaan ang Diyos, kahit anong mangyari sa iyo, mananatili ka kasama ng Diyos. Kaya doon sa mga humingitip-ngitip, at hindi nagtitiwala, nasabi, oo, doon na lamang ako sapagkat meron din naman doon simbahan, meron din doon nangangaral ng salita ng Diyos, oo, maraming alagad ng Diyos, pero dito ay sinasabi sa inyo, ang kausap nyo ay banal na Espiritu. Praise the Lord! Amen! Ang sinasabi ng banal na Espiritu, ayaw kong makita na nanghihina ka. Napagkat napagtagumpayan ko na sa libutan, 2,000 taon na nakakaraan. Nang mapagod sa Jesus ako at mamatay at inilibing at nang may 3 araw ay nabuhay na nabuhay. Tapos na ang paghihirap ng tao. Tao na lamang ang gumagawa. Ikapaghihirap niya, pagtuwa siya, tiwala sa Diyos. Nagtitiwala siya sa sarili niya lakas. Kung may tiwala ka sa Diyos, buo ang tiwala niya kahit ano ang mangyari. Kahit mawala ang lahat ng pinaghirapan mo, buo ang tiwala mo na ang Diyos kasama mo. Praise the Lord! Amen! Ang Diyos ba nandyan lang kapag naisasain ka? Ang Diyos ba nandyan lang kapag malakas ka? Ibig mo sabihin kapag may sakit ka, wala ang Diyos sa tabi mo?
Tawin mo nga ang sarili mo, ipinaglalaban ko ba niyo? Na kahit wala na akong lakas, na kahit wala na akong silbi sa mga mahal ko sa buhay, ipinaglalaban ko pa rin ba ang Diyos? Sinasabi ko ba na tayo ay sa Diyos umasa? Magulang. Ang pag-asa ng mga anak, nasa magulang. Ang magulang na mayroong lakas ng loob na tutulungan ang anak na mangarap ng totoo. Pero sa oras ng magulang ay walang pangarap at walang tiwala sa Diyos, bumubuho din ang pangarap ng mga anak. Kaya kayo mga anak na nandito, pagawin niyo at matatnan mo ang mga magulang niyo, tiyente. Mapa, thank you. Dahil sa'yo, isinilang ako sa mundo. Lord, amen. At yung manghihira ng mga magulang nyo, kayong mga anak ang magpapalakas sa kanila. Mapa, huwag tayong mag-alala. Ang Diyos di tayo iniiwan. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao. Di pa rin mawalan tayo sa mundong ito. Nasa atin ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Kasama ang Diyos. Hindi lahat ng magpagkain, hindi lahat ng nakatira sa palasyo ay masaya. At halos lahat ng meron hindi masaya. Sapagkat iniisip nila kung saan sila palagi merong makukuha. Pero ang mga mahirap na kasama ang Diyos, kontento yan. Sapagkat ipinagpapasalamat nila sa Diyos ay lahat ang tinatanggap nila. Kaya sa mga kabataan narito, hindi pa kayo buo ang desisyon nyo. Nag-desisyon na kayo. Dito, hindi tao ang pinupuntahan. Dito, hindi lamang kayo nagloloko. Dito, hindi kayo nagbibiro na pagpunta dito. Dito ay seryoso ang pagpunta nyo sapagkat ang Diyos nga ang pinuntahan nyo. Lord, amen. Kaya kayong pasyatan. Naging seryoso kayo. Sapagkat si Jesus, naging seryoso. Nang natako siya sa krus, binuhat niya ang krus. Seryoso siya. Kaya ang lahat ng seryoso para kay Kristo. Dapat ang pagiging seryoso nyo ay para sa Diyos. Lord, amen. The voice of Jesus Christ. Ito yun. Kung bakit the voice of Jesus Christ, sapagkat may tinig na nakikipag-usap sa tao. At ang tinig na hindi maunawaan ng mga taong may kaalaman at karunungan sa Biblia. Ano ang sabi ni Yahweh? Ako ang umugi sa tumayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo mga bagay na may waga na di mo naunawaan. Di mo naunawaan kung bakit nagkaganyan ang kalagayan mo. Tumawag ka sa Diyos, Panginoon, bakit nagkaganyan ka dati may pera ko? Bakit ngayon wala na? Wala na akong silbi. Wala na akong lakas. Naunawa ko sa akin kapag di ko naunawaan. At sino? Alagad ng Diyos. Naghirap. Nagkasakit. Wala. Pero ibinalik ng Diyos ang lahat ng kung ano ang meron na wala sa Kanya. Ibinalik ng Diyos sapagkat nagtiwalang loob si Job sa Diyos. Lord, amen. Ito na yung panahon. Di pa rin maubusan kayo ng lakas. Pero ang lakas niya sa Diyos na inubos. Kapagkat walang mawawala sa inyo kapag sa Diyos niyo binigay. Lahat yan itabalik sa inyo. Lord, amen. Huwag na kayo magsaya. Kapagkat bawat pagpitik ng orasan ay paglipas ng panahon mo. Walang babalik. Lahat ay alaala na.